Samantala, patay sa pamamaril sa Oton, Iloilo ang kapatid ni Davao Archbishop Emeritus Fernando Capalla. Posibleng may kinalaman umano ang krimen sa pagiging dating miyembro ng New People's Army ng biktima. Makibalita tayo kay Josel Huesca ng GMA Iloilo. Sa labas na Oton Public Market, ayon sa pulisya, susunduin lang sana ng biktima ang kanyang manugang noong Sabado ng gabi. Pagkababa nito sa kotse, nilapitan siya ng isang lalaki at biglang binaril. Ayon sa isang saksi, sakay ng motorsiklo ang salarin. Wala nga ang lalaki na lang halisa sa motor. Hindi siya makita-andalan, kinaka-helmet. Nakampi sila. Una raw pinaputukan sa ulo ang biktima. Nang humando sa ito, binaril daw siya ulit sa likod. Ayon sa iba pang saksi, 6 ang kabuang bilang ng mga salarin. Ang gunman nakasakay sa isa sa 2 motorsiklong, tig-3 ang pasahero. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na posibleng may kinalaman ng krimen sa pagiging dating miyembro umano ng New People's Army ng biktima. Yung subject nato ni ginman ni siya arrival return pero hindi pa nato ina mapamatudan unless nga makanda kita sang investigation pero hindi pa nato ina madula nga ang gulo. So tutukan naton. Kapatid ni Davao Archbishop Emeritus Fernando Capalla ang biktima. Hindi pa nagpapaunlak ng panayam ang kanilang pamilya. Isang oras naman matapos ang pamamaril sa biktima, nasunog ang isang sugar mill sa bayan ng Haniway. Ayon sa pulisya, 4 na lalaki ang nanghagis ng buting may gas sa sugar mill. Paniwala ng mga trabador at otoridad, konektado ang pagsusunog sa pagkakapatay kay Romeo Capalla. Isa kasi si Capalla sa nagpatayo at opisyal na naturang pabrika ng asukal. Apektado ngayon ang operasyon ng pabrika na nagsusupply ng Muscovado sugar sa bansang ito.